Vice ganda ginaya ang paninita ni Willie Revillame sa kanyang mga staff sa Showtime. Sa pinakabagong episode ng sikat na noontime show na It's Showtime na ipinalabas noong ika-29 ng Hulyo taong 2024, nagbigay si Unbogable star Vice ganda ng isang patok na pagganap na tinangkang kopyahin ang isang viral na eksena mula sa programa ni Willie Revillame na Will to Win. Sa parehong pagkakaisyo, nagpakita si Vice ng isang pagganap na kapansin-pansin sa kanilang segment na Especially for You na tila isinunod sa estilo at pahayag ni Willie Revillame. Ang pangyayaring ito ay tila nagpapakita ng mataas na antas ng panggagaya sa mga sikat na host sa telebisyon sa Pilipinas. Sa episode na iyon, ipinakita ni Vice ganda ang kanyang kagalingan sa pagganap sa pamamagitan ng paggamit ng mga linya na karaniwang ginagamit ni Willie Revillame sa kanyang programa. Sa isang eksena, sinabi ni Vice sa kanilang contestant, "Tatanggap ka ng 10,000 pesos. Huwag mong sabihing pesos. Cash ang sabihin mo." Ang linya na ito ay tila isang malapit na kopya ng isang sikat na pahayag ni Willie na madalas niyang ginagamit sa kanyang programa kapag nagbibigay siya ng premyo sa mga kalahok. Ang tono at estilo ng pagsabi nito ay nagpapakita ng sinadyang panggagaya kay Kuya Will, na kilala sa kanyang natatanging paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga kalahok at sa kanyang audience. Ang ganitong klaseng panggagaya ay karaniwan sa industriya ng telebisyon, kung saan ang mga host at personalidad sa telebisyon ay minsang kumukuha ng inspirasyon mula sa mga kilalang tao sa parehong industriya. Gayunpaman, ang panggagaya ni Vice ganda sa partikular na eksena ay nagbigay diin sa kanyang kakayahang makisabay sa mga uso at magdala ng bagong enerhiya sa kanyang programa habang nagbibigay opinyon sa mga kilalang personalidad sa telebisyon. Ang paminsang pagbibiro ni Vice tungkol sa kanyang panggagaya ay nagdagdag pa sa kasiyahan ng mga manunood. Hindi nagtatapos ang panggagaya ni Vice ganda sa simpleng pagsasabi ng mga linya. Sa kanyang pagganap, nagbiro pa siya na parang dumaan si Dumbo sa kamera. Hindi naman kasi naging lingid sa kaalaman ng lahat ang viral na reaksyon ni Willie Revillame nang magkamali ang kanyang staff at napadaan sa kamera. Sa kabila ng mga sinasabing panggagaya, hindi may kakaila ang pagiging epektibo ng paggamit ng mga sikat na eksena at linya mula sa iba pang mga programa sa pagpapasaya sa mga manunood. Ang ganitong klaseng kreatibong pagganap ay madalas na nagiging dahilan ng pagtanggap ng mga manunood sa mga palabas, dahil nagbibigay ito ng pagkakaiba-iba at kasiyahan sa kanilang mga pinapanood. Gayunpaman, maari rin itong pagmulan ng mas malaki pang isyu sa pagitan ng mga host. Ang ganitong klase ng pagganap ay hindi lamang nagdadala ng kasiyahan kundi nagpapakita rin ng pagiging malikhain ng mga host sa telebisyon sa Pilipinas. Ang kakayahan ni Vice ganda na gamitin ang mga pahayag ni Willie Revillame at ipakilala ang mga ito sa kanyang sariling estilo ay isang patunay ng kanyang kagalingan sa industriya. Ang pagsasaalang-alang sa ibang sikat na personalidad sa telebisyon ay isang bahagi ng kultura ng telebisyon sa bansa, kung saan ang mga personalidad ay patuloy na bumubuo ng mga bagong paraan upang maipakita ang kanilang talento at mapanatili ang interes ng kanilang mga manunood. Sa kabuuan, ang episode na ito ng It's Showtime ay isang halimbawa ng kung paano ang pagganap sa telebisyon ay patuloy na umuunlad sa Pilipinas. Ang panggagaya ni Vice ganda kay Willie Revillame ay hindi lamang isang simpleng pagsunod sa uso kundi isang paraan upang ipakita ang kanyang pagiging malikhain at ang kanyang impresyon sa mga sikat na personalidad sa telebisyon.